Babahagi naman natin ngayon ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ni Senador Richard Gordon. Ano-ano ba ang kanyang mga ari-arian? Nakatutok si Rafi Tima. Senador Richard D. Gordon, dating mayor ng Olongapo, chairman ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA. Iboboto mo ba siya? Kapag binabanggit ang Olongapo City, madalas nababanggit din ang pangalang Gordon. Sa nakalipas kasing 4 na dekada, ang pamilya Gordon na ang naghahari sa Olongapo City. Di pa man syudad ng lugar na ito, alkalde na ang tatay niyang si James Gordon Sr. noong 1963. Pero ang pamamayagpag ng pamilya Gordon sa Olongapo, hindi madaling maaninag sa simpleng tahanan ng senador. Ang bahay na lang ng original bahay ko. Nung mayor po kayo? That belonged to my mother-in-law. We inherited it. Actually, I bought part of it. Yaman ako. Pero, then tinakmito ka lang. So, we inherited that. Then tinagawa namin itong bahay. Sa entrada pa lang ng kanyang tahanan, makikita na ang litrato ng itinuturing na guro at inspirasyon ng senador. Pinatay si Gordon Sr. noong 1967 habang siya'y nakaupong mayor ng Olongapo. My father was only mayor for 3 years. He was, although in 1959 siya sabi na i-transfer ang Olongapo sa Pilipinas, siya nag-lobby government natin. Sumunod na nahalal bilang alkalde ang ina ni Gordon. Kahit hindi laki kahirap, sanay umano sa trabaho ang senador. Ang tatay ko at ang nanay ko, doon sa ibabaw ng restaurant namin, doon kami nakatira. Meron kami supermarket, meron kami department store, meron kami 4 na restaurants, bakery sa likod, meron kami piggery, meron kami kompleto. Yun yung kinalakan yung... Yan ang kinalakan, work ethic talaga. Ipinakita rin ni Gordon ang kwarto nilang mag-asawa. Sanay kayo sa ganito, sir? Sanay ako. I don't live for... Pwede kayo maka-afford na makakuha na mas magaganda. Yeah, I don't long for anything. Ang sinasabing diktador at matapang, marunong din palang magpatawa. Yung mga kalaban natin, ito siya, diktador, gano'n na. Well, that's their problem. Are you a dictator? No, I'm a dictator. This always make people happy. Graduate ng Letran, Ateneo at UP si Gordon, mga premyadong institusyon sa bansa. Pero aminado si Gordon, tulad ng ibang estudyante, minsan din siyang nagloko sa eskwela. I failed my parents when I repeated second year high school. Okay. Nagluloko. So, kung pumasok ulit ako, sabi ko na, kung lang siya ng mahiling mag-aaral, di pa sa may pag-aaral mo. Hindi kinakailan ni Gordon ng kanyang yaman. Produkto naman daw kasi ito ng sipag at pagpupursige. Katunayan sa lahat ng mga presidentiables, si Gordon ang may pinakamatino at detalyadong Statement of Assets and Liabilities o SALN. Base sa kanyang SALN, may mga pag-aaring lupa at gusali si Gordon sa Parañaque, Pasong Tamo sa Makati, Xavierville sa Quezon City at sa lungsod ng Olongapo. May condominium units din ng senador sa Makati at Pasig. Dati rin naman nung naglalaro sa stock market si Gordon, bagay na kanyang unang pinagkakitaan ng malaki noon. Araw pa yan, stock market, siguro, I don't know. I don't play it anymore. I just keep it. The last time I bought stocks was when I bought at PNB. I made a lot of money there. Pero sa kanyang pinakabagong SALN, idineklara ni Gordon na nagmamayari siya ng stock sa iba't ibang kumpanyang may kaugnayan sa pagmimina, paggawa ng barko, food manufacturing, industriya ng asukal, telecommunications, enerhiya, langis, at real estate. At tulad ng iba pang presidentiable na tumaas ang net worth habang nasa pwesto, umakyat din ang yaman ng Senador Gordon mula nang siya ay naging mayor, naging SBMA chairman, naging kalihim ng Department of Tourism hanggang sa maging senador. Pinakamalaking akyat sa kanyang yaman ay noong 1993 hanggang 1994 habang siya ay nagsilbing chairman ng SBMA. Tumaas ito ng mahigit 25%. Kabilang sa mga idineklara ng senador ay 1 milyong pisong deposito para sa future investment sa SBMA. Paliwanag ni Gordon, hindi niya ginamit ang kanyang posisyon para kumita. Katunayan noong siya daw ang chairman sa SBMA, hindi niya pinapasok sa negosyo ang kanyang mga anak dito. Ayun na lang masabi na kami nagpayaman dyan o kumita kami dyan. Sana. Kung pagtatabihin ang 6 na kandidatong may Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN noong 2008, pang-4 sa pinakamayamang presidentiable si Gordon. Siya naman ang nangunguna sa laki ng liabilities o pagkakautang. Aabot ito ng mahigit 28 milyong piso.
Sa kanyang 1994 SALN, nagdeklara si Gordon ng siyang na sasakyan. Pero mula 2007, dalawa na lang ang idineklarang sasakyan ng senador. Ang kanyang araw ginagamit na sasakyan ngayon, pag-aari pa ng kanyang anak. Gamit ang kanyang Ford Mustang, inikot pa ni Gordon sa lugar na lubos niyang itinagmamalaki, ang dating base militar ng mga Amerikano. Tinanong ko si Gordon, bakit marami pa rin ang nagsasabing hindi siya mananalo sa pagkapangulo? Ano na masasabi niyo? Mga nagsasabi na uphill yung battle niyo. Sila downhill. Ako ang uphill. Uphill talaga ako because I want to climb the hill. And the hard way is always the best way. I don't rely on my parents to win the election for me. I don't rely on money to win the election for me. I rely on what I've done. Bukod sa SBMA, ang Philippine National Red Cross ang isa ngayon sa mga ipinagmamalaki ni Gordon. Isinama niya kami sa Botolan sa Zambales para ipakita ang paraan ng pagtulong nila sa mga tao, bagay na kanya umunong gagawin kapag naging Pangulo. Apektado ang mga residenteng ito ng sunod-sunod na pagbaha dito noong nakarang taon. Pero kahit dito, ipinakikita ni Gordon kung gaano siya kahigpit pagdating sa disiplina. Bakit mahaba ang pila masyado? Pagulo. Dapat ayusin yung pila. Ayusin yung pila. Magganyan ang pila niya. Ay, ayoko. Titigil ko na ito. Kailangan may disiplina tayo. Sa pagtatapos ng buong araw namin pagsunod kay Gordon, inikot nila ang Olongapo para makisaya sa mga nagdiribang ng kapistahan ng syudad. Dito anya siya nagsimula bilang lingkod bayan at dito niya napatunayan na kaya niyang mamuno ng taong bayan. Pagmamalaki ni Gordon, kung ang record nila bilang public servant sa pag-uusapan, hindi raw sila matatawaran. Pero sapat na nga kaya ito para magtagumpay sila sa Mayo? Thank you very much. Richard Dick Gordon. Iboboto mo ba siya? Ako si Rafi Tima. Ito ang eleksyon 2010 Vote Book.